What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? And for today po, magko-compare tayo ng dalawang clones o alternative sa isang kilalang pabango. Which is, I have here from the house of RMAP, we have Fresno with Lyric. At from Maison Alhambra, we have George Di Propondo. So, kung medyo matagal ka na o medyo may alam ka pagdating sa fragrances, alam mo na kung ano yung kinakopy ng mga to. This will be an alternative to Acqua di Gio Profondo. So to give you an idea, si Acqua di Gio Profondo is basically smells like Acqua di Gio, the ADD version, na alam naman natin na very universal accepted siya dahil sa isa sa mga mababango din na pwedeng gamitin po all year round, mapaumaga, gabi, at napaka-versatile ng perfume na yun. Yun nga, so basically, Acqua di Gio Profondo smells like Acqua di Gio ADT, but add up with mineral notes. So, mas modern yung kanyang version, mas upgraded, mas upskill, at mas magagamit sa kahit anong pagkakataon. So, currently, nung nagtingin ako sa mga kakilala ko na mga online discounters, ang presyo nito na Acqua di Gio Profondo is nasa 7,300. So, hindi siya kasing mahal na ibang mga perfumes, but hindi rin siya ganun kamura. So, nasa mid-range yung kanyang pricing, kaya considering 7,300 is also mahal pa rin. Kaya meron ako dito dalawang alternatives para kung gusto mo yung scent na yon at naghahanap ka ng mas mura at mas maganda na copy ng Acqua di Gio Profondo, I have dito. So, pagkukumpara natin siya, pag-uusapan natin yung differences ng dalawang perfume na yon at kung titignan natin kung ano yung swak para sa'yo. Kaya, stay tuned. Okay? 3, 2, 1, let's do this. Okay, so magsimula tayo dito sa RMAP Fresno with Lyric. So, umpisa natin yung overall presentation ng bottle. As you can see, is a red bottle na may plastic cap sa dulo na may nakalagay na RMAP. Tapos, sa gilid niya is merong synthetic leather. Tapos, meron ditong tag na metallic na nakalagay is Fresno with Lyric or OM. And then, sa ilalim niya may naka-engrave na Fresno with Lyric. Tapos, may mga iilang text dito. So, basically, hindi niya ginaya yung itsura ng bottle, although ginaya niya yung scent, pero presentation, mukha siyang mamahalin. Hindi siya mukhang cheap tignan. Tapos naman, dito naman sa George Di Propondo ng Maison Alhambra, kitang-kita niyo naman. Boteng-bote pa lang. Halos ginaya niya. If you compare side by side, nung Acqua di Gio Profondo at netong George Di Propondo, makikita nyo yung halos pagkakapareho. Nagkakaiba lang in terms of sa text ng bottle at sa gilid niya may nakalagay na line dito. Compared dun sa Acqua di Gio, kung nagkakamali, wala siyang ganung line. So, pero basically, halos talagang parehong-pareho talaga yung bottle. So, beauty is in the eye of the beholder. So, depende na lang kung ano yung magandang presentation para sa inyo. Kung gusto niyo yung medyo mas aesthetic na itsura ng bottle, pwede ka dito sa Fresno with Lyric. Or gusto mo yung medyo minimalist lang na itsura ng bottle, pwede naman din to. Or kung talagang fan ka ng Acqua di Gio Profondo at gusto mo din talaga ng medyo kamukha na bottle, pwedeng ito. So again, it will depend on your personal preference. Next mga katropa, punta tayo sa presyo. So as of making this video, nung tumingin ako sa isa rin sa mga kilala ko na trusted ko na nagbebenta ng mga Middle Eastern perfumes, si Fresno with Lyric is nasa 1,500 pesos. And si George Di Propondo naman, surprisingly, hindi ko in-expect, nasa 750 pesos siya. So, half of the price nung difference niya. Pero kahit hindi ganito ka-discounted yung presyo ng Acqua di Gio Profondo. Kasi nung nabili ko to, kung nagkakamali, nasa 1,100 ko siya nabili. So, mas mura pa rin talaga si George Di Propondo
compare kay Fresno with Lyric. So, it will depends on your personal budget. Kung hindi naman masyado sa'yo big deal yung 1,500 pataas, you may go for Fresno with Lyric. Pero kung medyo budget conscious ka, balik ka dito kay George D. Profondo. So, it will depend na lang talaga yan kasi hindi naman lahat sa atin is really mag-spend ng ganong kalaki pagdating sa mga perfumes. Next mga katropa, punta tayo sa fragrance pyramid ng bawat perfume. So, unahin natin si Fresno with Lyric ng Armap. So, based sa Fragrantica, yung kanyang fragrance notes are, on the top notes, we have watery notes, bergamot, and mandarin orange. Pagdating sa middle notes, we have rosemary, cypress, and lavender. And pagdating sa base notes, we have musk, patchouli, and amber. Tapos naman, pagdating naman dito sa George D. Profondo, meron tayong aquazone, sea notes, green mandarin, and bergamot. Pagdating sa middle notes, we have rosemary, cypress, lavender, at meron isa dito na hindi ko ma-pronounce. Bahala na kayo kung paano yun siya ipopronounce. At pagdating sa base notes, we have mineral notes, musk, patchouli, and amber. So, halos hindi sila nagkakalayo pagdating sa fragrance notes. Then, kung ikukumpara naman natin to sa actual na fragrance notes o fragrance pyramid ng Acqua di Gio Profondo based sa Fragrantica, halos talagang parehong-pareho yung kay George D. Profondo. So, basically naman, halos pareho na naman sila eh. It's a tie between pagdating sa fragrance notes. Next mga katropa, i-try natin yung kanyang scent. So, dito sa initial natin, malalaman ko ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, unahin natin tong si Fresno with Lyric ng Armap. So, dito, sa kabilang kamay ko. Tapos, on my other hand, dito naman, is itong si George D. Profondo. Yan. Medyo patuloy natin ng konti. Okay. So, initially, mas powdery sa akin itong si Fresno with Lyric compare dito kay George D. Profondo. So, dito medyo linear pa siya. And in terms of projection, mas malakas yung projection netong si Armap Fresno with Lyric compare kay George D. Profondo. So, pagdating sa projection, ito magkakaiba tayo kasi may mga iba na ayaw ng sobrang lakas ng perfume. Iba naman gusto ng malakas yung tipong kahit sa malayo maaamoy ka. So, ito, yung ginamit ko to, siguro mga 2 to 3 meters away from me, naamoy ako gamit to. Kaya ito naman siguro mga 1.5 meters away. So, it will depend sa inyo yung mga katropa kasi may mga iba na talagang gusto lang yung mag-amoy mabango lang talaga. May mga iba rin na gusto na pronounce yung pabango na ginagamit nila. Kasi yung iba talaga, ang reason nila why they wear perfume is to notice sa ibang tao. So, depende na lang talaga yun. Pagdating naman dito, medyo mas naaamoy ko dito yung pagiging aquatic. Tumpay naman dito. So, ito kasi medyo combination ng powdery na may pagka-soapy. Ito naman is, for me, based sa skin chemistry ko, straight up aquatic naman to. So, it will depend na talaga to sa skin chemistry ninyo at kung ano yung personal preference ninyo. Next mga katropa, pag-usapan natin yung kanyang longevity. So, on both na perfume na to, mas tumatagal sa akin itong si Armap. Mga nasa 5 to 6 hours siya. Ito. Tapos, for the first 2 hours, malakas yung kanyang projection. And then, pagdating naman dito sa George D. Profondo, for the first an hour, nagpo-project siya. Tapos, pagdating ng mga after 1 hour, nagiging skin scent lang siya para sa akin. So, ito naman, longevity niya, maabot sa akin ng mga 3 to 4 hours. Pero basically naman talaga, I don't mind na mag-display ng perfume kasi pareho ka naman talaga siyang gusto. So, lagi ako nagdadala talaga ng bote sa bag ko. Ayun, so, it depends na talaga sa inyo mga katropa. Kung ikaw yung tipo na ayaw ng masyadong mag-display, eto, pwede ka dito sa Armap.
Pero kung okay naman sa'yo yung nagre-reapply every 3 hours, dito ka sa Joyce Profondo. But then again, lahat naman to is based on your personal preference. So finally mga katropa, punta tayo sa aking verdict dito sa dalawang perfumes na to. So disclaimer lang, ito ay based on my personal preference at based lang to sa aking skin chemistry. Kasi iba-iba tayo ng skin chemistry. Pwede nagtatagal sa akin yung perfume, hindi nagtatagal sa'yo. Or pwede nagtatagal sa'yo, hindi nagtatagal sa akin. Or iba yung nagiging outcome ng perfume sa'yo at iba rin yung nagiging sa akin. So, it boils down to skin chemistry. So, overall, packaging, price, and performance, dito ako sa Tres Nube Cleary. Kasi ako personally, I don't mind na kung medyo pricey ng konti. Huwag na talaga sobrang mahal, pero kung nakukuha ko naman yung gusto ko doon sa perfume na yun, okay na okay lang. And, syempre, kung ikaw is medyo tight ang budget at hindi mo masyadong gusto din yung sobrang pronounced, yung talagang gusto mo lang mag-amoy mabango ka, pwede ka naman dito sa Joyce Profondo. So, nagdidepende na kasi yan. Kasi iba-iba tayo ng preference in terms of budget, in terms of performance, and so on and so forth. So, ganun na talaga yun. So, pero kung tatanungin nyo ako kung marirecommend ko itong dalawang to, or kung alin yung mas marirecommend ko, I guess both. Kasi, iba tayo ng preference sa maraming bagay. Pero, kung ikaw is gusto mo talaga yung amoy ng Acqua di Gio Profondo at gusto mo ng magandang alternative, pwede mong pagpilian itong dalawang to. Kasi para naman siyang maganda in terms of pricing, kasi sobrang layo. Siguro, 1/10 of the price ng Acqua di Gio Profondo, itong mga to, and yung scent, hindi naman nalalayo dun sa original na Acqua di Gio Profondo, and yung performance, halos hindi naman siya nalalayo. Kaya, goods buy na to. Pero, bago kayo bumili ng full bottle, I suggest muna na mag-try muna kayo ng Vikan para malaman ninyo kung ano yung mas magpe-perform sa inyo. Then, kapag nakapili na kayo in between the two at kung ano yung mas nagpe-perform sa inyo at mas gusto ninyo, pwede na kayong mag-full bottle. Kasi for me, this is a safe blind buy. Kaya muli mga katropa, maraming salamat sa pagtambay. Umabot ka hanggang dito sa video na to. I hope itong video na to is nakatulong sa inyo na mag-decide kung ano yung gusto nyo na alternative pa sa Acqua di Gio Profondo. At kung nagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bagong uploads. So see you on the next video. Peace, yo.